Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tahimik ang gabi, pero malayo sa katahimikan at kapayapaang iyon ang kalooban ni Norvin habang nakatanaw siya sa madilim na karagatan. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi pa rin napayapa ang kanyang damdamin. Natatanaw niya sa malayo ang nag-iisang ilaw mula sa lampara ng bangka sa laot. Bukod doon, wala nang ibang liwanag. Maging ang mumunting kislap ng mga bituin sa madilim na langit ay wala ng gabing iyon. At parang nagbibigay iyon ng mensahe sa kanyang kaluluwa tungkol sa palaisipang matagal na niyang dinadala sa dibdib niya. Ang pagsalaki ng mga alaala sa kanya ng araw na iyon, 3 taon na nakararaan, ay muntik na nagpabaliw sa kanya. Isang mapaklang tawa ang umalpa sa bibig niya. Oo nga pala, nabaliw siya. Nagkaroon ng panahon na hindi niya masabi kung baliw ba siya o matino, lalo na noong isa pa siyang pirata at kriminal. Hindi niya alam kung may puwang pangkapatawaran para sa isang taong tulad niya. Pero sa kakatuwang biro ng tadhana, buhay pa rin siya at nananatiling lumalaban. Hindi ka baliw. Alam mo kung bakit? Napapikit siya. Nasaktan na marinig ang kinig ni Cassie sa kanyang isip. Nagsasalita na parang kanyang konsensya. Matagal na itong wala, pero ang itinuturo nito sa kanya ay hindi nawaglit sa isip niya kahit kailan. Hindi madali ang buhay, pero hindi ibig sabihin niyon ay susuko ka na lamang. Pero paano kung hindi lang ang may katawan ang nanganganib, kundi maging ang mga mahal niya sa buhay, ang pinakamamahal niya sa buhay? Kung hindi man siya nabaliw sa masalimuot ng mga alaalang walang babalang biglang pumuno sa kanyang isip ng araw na iyon, habang minamantini niya ang palaisdaan ng kanyang mabait na biyanan, muntik na siyang bumigay nang maunawaan niya kung anong klaseng panganib ang dulot niya sa kanyang mag-inang sina Minel at Dondon. Naalala niya kung gaano siya kadelikado bilang isang tao. Pero sa kabila ng realisasyong iyon, noong nagpaalam siya kay Minelli, ay hindi niya natiis ang pagluha nito. Batid ang panganib na maaaring nakaamba sa kanila mula sa ibang direksyon, itinakas niya ang kanyang mag-ina. Hindi niya kakayanin kung malalaman niya may masamang nangyayari sa mga ito sakali may nakakilala sa kanya noong nasa resort pa siya at may amnesia. Sa palagay niya, mas poprotektahan niya mga ito kung ililipat niya mga ito ng lugar, then he would leave. Poprotektahan niya mga ito mula sa malayo. Pero muli, hindi siya pinayagan ni Minelli. Ipinapaliban niya ang pag-alis na umabot ng 3 taon. Pero panahon na, hinahanap siya ng militar dahil sa mga krimeng nagawa niya noon. Hindi niya gustong madamay sina Minelli at Dondon. Kailangan niya ng tulong para tuloy maprotektahan ng mga ito mula sa panganib na daladala niya. Sandali nagbalik ang isip niya sa nakaraan, nung sundalo pa siya at naniniwala sa sistema. Nang masirang ilusyong iyon, ay nawalan siya sa dagat at tatagpuan ng mga piratang halang ang kaluluwa. Ang kanyang asawa at ang kinakasama nito parehong naliligo sa sariling dugo. Hindi niya nakita mga ito, pero alam na niya kung paano pumatay ang mga pirata. Hindi mahirap ilarawan sa kanyang isip ang eksena. Ang anak niyang walang mga magulang sa tabi ng mamatay sa tipos sa ospital. Madali ring ilarawan iyon sa isip niya. Gaya na madaling makita ang sarili niya noong bata pa siya at walang mga magulang na umaaruga at nagmamahal. Minahal kaya ito ng mga nag-aalaga rito, mga kamag-anak na pinag-iwanan ng ina nito noong nawala siya sa dagat at hindi natagpuan. He did not find him in time. Tumulong kanyang mga luha. Naalala niya ang matagal na panahong namuhay siya bilang isang pirata. Ang panahong hindi na niya itinuturing na sarili ang kanyang pagkatao at sumusunod na lamang siya sa kung saan siya dadalhin ng galit at pag-iisa niya. Wala na siyang pinaniniwalaan, walang prinsipyo, walang kaluluwa, hanggang sa madala siya sa isang mental institution na naging impyerno para sa kanya. Doon niya nakilala si Cassie. Kung paano nagawa sila matagpuan ng pag-ibig sa kabila ng sumpa sa kanilang katinuan ay isa na namang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero umibig sila ni Cassie sa isa't isa at nawala ito sa kanya. Sa kabila niyon, ang kamatayan nito ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa kanyang katauhan.
Hinayaan niyang gamitin ng Black Bureau ang kanyang kakayahan dahil alam niyang iyon ang gusto nito. Hindi na siya muling humawak ng kutsilyo at kumitil ng buhay. Nakakasama niya si Cassie palagi. Nararamdaman niyang haplos nito ng pag-asang ayon sa panili niya mga desisyon pagkatapos itong mawala. Naririnig niya ang masayang tawa nito habang unti-unti niya nababawi ang kanyang katinuan. Inasahan niyang darating ang araw na mapapagod din ang hambog ng mga Diyos sa paglalaro sa kanyang tadhana, na makikita ng mga ito sa kanyang mga ginagawa ang pagsisisi niya at ibibigay rin ng mga ito ang kanyang kailangan. Nakita niya sa kanyang isip ang apoy sa motorboat na sinakyan niya para makatawid sa dagat patungong Romblon sa huli niyang misyon na dalhin ang chip sa Eagle Squad. Napaungot siya. Pinaglaruan na naman siya ng tadhana nang muli siyang mawala sa dagat at iluwan niyong hindi taglay ang kanyang mga alaala. Hindi naaalala si Cassie. Doon siya natagpuan ni Minelli. Muli siyang tumanaw sa laot, sa nag-iisang ilaw na kumikislap. Maaring galing iyon sa lampara ng isang mangingisda o sa Eagle Squad o sa kamalas-malasan sa mga sundalo naghahanap sa kanya. Kung mag-isa lang sana siya, pwede siya mawala habang buhay. Habang nakatitig na nag-iisang ilaw na iyon sa laot, alam niyang panahon na para muli magparamdam si Agent Sparrow sa Eagle Squad. It started as a normal day, as normal as any day in the Eagle Squad headquarters by Eagle Squad standards. Sa magdamag ay nakatatanggap ng sunod-sunod na mga reports ang nakapost sa sina Agent Pecker at Agent Crow mula sa mga field agents na naka-assign sa iba't ibang misyon sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. 24/7 na may nakatao sa command center. Alas 3 madaling araw na matanggap ni Agent Pecker ang coded message ni Agent Sparrow. Bago mag alas 7, lahat ng original elites ay nasa loob na ng brainstorming room ng Eagle Squad. Bago pumasok sa loob si Agent Cardinal, sandali siyang tumigil sa may bintana para tumanaw sa labas. Siya ang kasalukuyang chief ng squad. Hindi niya alam ang mararamdaman sa muling pag-contact ni Agent Sparrow sa bureau. 6 na taon na magkaroon ng problema sa isang napaka-importanteng misyon ang nawawalang agent at pagkatapos ng 3 taon ay natagpuan nila ito sa isang resort, may asawa at anak at mistulang walang naaalala sa nakaraan nito. They couldn't leave him alone but neither could they approach him. Sa history ni Agent Sparrow, hindi itong klase ng tao na pwedeng basta na lamang pakialaman. Ito ang nag-iisang agent na mayroong sarili nitong rules. Nag-alala sila na ang wala sa panahong paglapit ay may trigger dito ang mga alaalang hindi makakatulong sa kanila. Gaya noong panahong itinuturing pa nitong mortal na kaaway ang Eagle Squad, o noong panahong isa pa itong walang kaawang kriminal at malagay sa panganib ang sarili nitong pamilya. Pero bumalik ang alaala nito, and the next thing they knew, nawala na naman ito kasamang asawa at anak nito. This time, maybe because he had remembered his own skills as well as where he kept his money, hindi naging madali para sa kanila ang muling hanapin ito. Gaya nga na pamilyar ng kasabihan ng squad tungkol dito, he wasn't called Agent Sparrow for nothing. Pangunahing sakit ng ulo ito sa simula sa mga original elites. Nagpabago rito ang trahedya nangyari kay Cassie Lainez sa mga kamay ng isang corrupt na general. Ang hindi nito matatawarang kaalaman tungkol sa illegal ng sistema ng black market, piracy at terrorism ay nagamit ng squad sa maraming misyon nito. Pero kahit kakampi na nila ito, pinaninindigan nito ang codename nito. They never really see him at the headquarters. They did not plan for her to be there to witness his death in a blown-up car. Ang pinagdaanan ni Nelly noon ay hindi dapat pagdaanan ng kahit sinong tao, especially when she had been through enough. Then she found out that she was carrying his child. Napaagang kanyang pagbabalik sa buhay nito bilang ang kapatid niyang si Rocco na matagal nang nawawala. Ray Belen was only created for use by Eagle Squad. Ang totoong Ray Belen aka Cardinal ay ipinanganak at lumaking si Elvis Belen. Bastardong anak ng isang mayamang hasyendero pero lumaki sa kalsada. He came back as Rocco and suffered animosity from his wife because Nalin thought that he was never there when his brother needed him. Nang matuklasan nitong shot si Ray ay iisa, natakot siya ng husto. Akala niya ay mawawala na ito ng lubusan sa kanya. Mabuti na lamang at nanaig ang damdamin nito at tinanggap siya nitong muli. Naunawaan agad ni Nalin ang tingin niya. Pinisil nito ang braso niya. Gaya ng nakaraan ni Norvin, matagal nang lumipas ang kasalanan mo, sabi nito. Nakahinga siya ng maluwag, saka kumilos para halikan nito sa noo. How would I live without you?
bulong niya dito habang nararamdaman ang pamilyar na paninikip sa dibdib tuwing maaalala niya nakaraan. Hindi na mauulit yon. Hindi na siya papayag na muli silang dumaan sa pangyayaring iyon o ang sino man sa iba pang miyembro ng Eagle Squad. Sandali silang nagyakap ng mahigpit bago sila pumasok sa loob ng brainstorming room. Naramdaman agad ni Maureen ang pagbabago sa loob ng brainstorming room. Kahit nakatuon ang atensyon niya sa binabasang report, nag-angat siya ng tingin at nakitang papasok na sa loob ang chief at ang asawa nitong si Agent Mina. Umupo si Agent Mina sa bakanting silya sa kanyang tabi at nagpalitan muna sila ng ngiti bago niya muling itinutok ang kanyang mga mata sa harap. She was especially interested about this case dahil may kinalaman iyon kay Norvin. Pwede na ring sabihing pet project niya si Norvin. Studying the man and his life was a psychiatrist's paradise. Nakadama siya ng guilt sa naisip at ipinalala niya kaagad sa kanyang sarili na tao si Norvin at hindi isang ginipig. At kahit kaano pa siya ka-fascinated sa state of mind nito, hindi niya dapat kalimutan na hindi lamang ang utak ang bumubuo sa isang tao. Sinimula ni Chief Cardinal ang meeting. Inilibot niya ang kanyang tingin sa iba pang miyembro ng original elites na nakapalibot sa mesa. Ang iba sa kanila ay hindi na aktibong agent sa field dahil sa simpleng dahilan na may pamilya at mga anak ng mga ito. Sina Agent Crow at Agent Pecker ay parehong in-field agents na natagpuan ang mga napangasawa habang nasa misyon. Sina Agent Kingfisher, Agent Wagtail at ang matalik niyang kaibigan si Agent Chica D, and there was the chief himself, si Agent Cardinal, na ang asawa si Agent Blue Jay. Karamihan sa mga ito ay may maliliit na mga anghel sa bahay at lahat ng mga ito ay inaanak nila ni Maisel Alcantara na mas kilala bilang Agent Penguin. Pareho pa silang single ni Marky. Sa original elites, silang dalawa lamang ni Maisel ang babae, but since then, they had grown in number. The squad had recruited other female agents that were quick and agile as the men in the field. Pero sa mga bagong agents, close siya kina Nalene, Grizzy at Moana. Nalene wasn't that active anymore, isang matalinong businesswoman. Nalene had opened more than enough avenues in the business world for Eagle Squad's mission to push through. Si Grizzy, aka Agent Stork, ay isang malaking babae na malakas tumawa at may masayahing katauhan. Nirecruit ito ni Nalene mula sa Mount Monte Carlo Loving Care noong tatrabaho pa ito roon bilang attendant at naroroon pa sina Cassie at Norvin. Ang Monte Carlo ay ang mental facility na pinangdalhan sa kaibigan ni Nalene na si Cassie Lanes na magka-nervous breakdown nito at pagkatapos ma-witness ang madugong pagpapakamatay ng ama nito. Doon nagkatagpo ang mga landas nito at ni Norvin Badelio. Then there was one Moana, isang matinik na reporter na una nakabisto sa Eagle Squad pero sa halip na sa publiko iyon ay naging importanteng asset pa niyon. Ang ibang managing agent sa sumusunod sa mga ito ay tinitingala ang mga original elites na para mga ate at kuya. Kapag kailangan niya ng female bonding, sina Maisel, Grizzy at Moana ang kasama niya sa bahay ni Nalene. Ang tanging wala sa meeting ngayon sa mga original elites ay si Agent Blue Jay, ang doktor at surgeon ng bureau. Umatan ito ng kasal ng isa nitong apo. Sa edad na 60, aktibo pa rin ito sa Eagle Squad, pero hindi na ito naninigarilyo. Hindi niya alam kung paano ito napagtulungang kumbensahin ni Grizzy at Nalene na tumigil dahil hindi na alipin ng bisyo ang mabait at madalas kaysa hindi tahimik na doktor. Nagulat siya nang mahuli nakatingin sa kanya si Serge Ambrosio, aka Agent Kestrel, mula sa kabilang mesa. Isa ito sa mga pinakatahimik na agents. Ito rin ang pinakatahimik na lalaking kilala niya. Pero friendly naman ito kapag nakakausap niya. Bilang agent, wala siya may reklamo dito. Gaya na iba pa nila mga kasama, napaka-professional nito. Pero sobrang private ito pagdating sa personal nitong buhay. Kung walang assignment, hindi ito makikita sa headquarters. Ito lang sa mga original elites ang masasabi niyang hindi niya naging ka-close. Bakit nga ba hindi? Tanong niya sa isip. She should know more about the man. Bilang in-house psychiatrist, she should be updated about everything that happened to an agent, professional at lalo na kung personal. Unfortunately, halos wala siyang alam sa personal na buhay ni Agent Kestrel, maliban sa alam din ng lahat na binata ito at mag-isa nakatira sa isang bachelor's pad, former military na nagmamantini ng weaponry shop and moonlighting as one of Eagle's agent. Serge Ambrosio was also good-looking.
Pero sanay na ang kanyang mga mata sa gwapong mga agents at hindi iyon ang nakatawag ng pansin niya kundi ang mga mata nito. He had magnetic eyes, adding to the mystery of him. Naiintriga siya nito dahil hindi niya ito kilala gaya ng iba. It was her job to get to know everyone. Nag-iwas siya ng tingin nang maramdam ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Damn her blushes. Baka kung ano pang isipin nito kapag nakita nito iyon. Bakit ba kasi siya nito tinititigan ng ganoon? Pero hindi pa rin niya mapigilan mag-isip tungkol dito. Imposibleng wala iba pang nangyayari sa buhay nito sa labas ng squad. Like girlfriends and others, she should be aware of heartbreaks or financial problems dahil maaari magkaroon implikasyon ng mga iyon sa mga assignments nito sa squad. Hindi kaya ba ding ito? As your briefs implied, nakipag-communicate na ulit sa Eagle Squad si Agent Sparrow. Untag na tinig ni Rocco sa kanyang pag-iisip. Ibinalik niya ang pansin sa meeting. He did not mention anything about the chip. He must have known already that we did not need it as immediately as we did then. This time, humingi siya ng tulong. Halos sabay-sabay na tumuwid ang upo ng mga naroon. He asked the squad help to recover his wife and son. Tumingin sa kanyang chief. Prof, you have Maneli's personal background? Tumango siya. Nasa harap niyang folder ng lahat na may kinalaman tungkol kay Maneli Villar ang nagligtas kay Norvin sa huling beses na pagkawala nito sa dagat. Napadpad ang lalaki sa resort na pag-aari ng ama ng dalaga. Hindi na niya binuksan ang folder dahil sa ulado na niya ang mga nilalaman niyon. Maneli Villar is the daughter of a former swim coach turned businessman na owner ng 3 beach resorts here in the Philippines. Ang father ni Maneli, si Robin Villar, ay lumaki sa Hawaii pero ipinanganak dito sa Pilipinas. He met Maneli's mother in a beauty contest where she won in Oahu. They lived in the North Shore when Maneli was born, managing a surface gear rental shop. Pero si Mr. Villar ay pabalik-balik sa Pilipinas dahil namana niya mga resorts ng kanyang auntie na isang matandang dalaga. Tumigil si Mr. Villar sa Hawaii para i-train si Maneli sa Olympics as a Filipino swimmer when she turned 18. Napangiti siya. She liked Maneli. Base sa report, Norvin couldn't have found a better wife. Pero nabura ang ngiti niya nang maisip ang susunod pa niya mga sasabihin. Maneli was a constant state champion and was training for the 100-meter freestyle event for the 2000 Summer Olympics in Sydney nang maaksidente ang kotse nila ng kanyang mga magulang after dining out in a restaurant in Halewa. Her mother died in that accident at pansamantalang napilay si Maneli. Pero kahit nang gumaling siya, hindi na siya sumali pa sa kahit na anong swimming competitions. Lumipat sila ng kanyang ama dito sa Pilipinas pagkatapos ng 2 taon at dito na sila tumira. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagmamanage ng resort at ilang fish ponds around the time that Norvin disappeared. Nang matagpuan ng Eagle Squad si Norvin, nagsasama na sila ni Maneli bilang mag-asawa at mayroon na silang 2 taong gulang na anak. And in observing Norvin, who was then known as Rainier, he seemed to be suffering from amnesia. There was no record of them marrying, but their child was registered under the name of Robin Villar II. At gaya nga ng alam nating lahat, nang muling mawala si Norvin na bumalik ang alaala niya, isinama niya ang kanyang mag-ina. You have in your briefs the last picture taken of Maneli and little Dondon 3 years ago. Maneli would be 26 by now, and Dondon would be 5 years old. Tumingin siya kay Rocco. Hindi pinapansin ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa nakatakda niyang hilingin dito. You all know I've been doing research involving Norvin's psychological history, and recovering him with his family is very important to me. Gusto kong hilingin mapasama sa core group ng mga agents na hahawak sa kanyang kaso. Ilang sandali siyang tinitigan ni Rocco. Hindi ka field agent? I'm aware of that. I'm also aware that I have been on the field on several occasions. All of these occasions directly and indirectly concerning Norvin. Isa pa, sandali siya ng dalawang isip. I have this feeling that he trusts me. Sa mga sessions namin, may mga nasabi siya tungkol sa kanyang nakaraan na, no guys, I'm not going to divulge that here. Napailing siya na makita na buhay ang interes sa mga muka ng mga nakapaligid sa mesa. If I can go, I can easily assimilate his mental state and I would know if he should take him in or not. We should take him in, sambit ni Agent Chika D. For his safety and ours, tinignan niya ang kaibigan. We're talking about Agent Sparrow here. If he doesn't want to be discovered, alam niyo hindi natin siya mahahanap. The only reason why we were able to find him then was because he had amnesia.
Pero nang bumalik ang alaala niya nang wala siyang parang bula kasama ang kanyang pamilya. Fortunately, he asked a specific agent to do the recovery. At ikaw yun, Dove. Mukhang tama ka sa sinabi mo na may tiwala sa'yo si Sparrow, sabi ni Rocco. Napangiti siya. She wished Agent Blue Jay was there. She would love to discuss it with him as soon as this meeting was over. Alright. Noong una, gusto niyang ikaw lang ipadala ko, pero nakumbinsi ko siyang pasasamahan kita sa isa sa mga original elites because you have never been out on a field assignment alone. I've assigned Agent Owl to go with you on this assignment. Gulat siya na patingin sa tahimik na agent sa kabila ng mesa. Now she understood that weird stare he was giving her a while ago. Alam na nito ang assignment, pero nakakunot ang noon nito na parang nagulat. Sandali lang iyon at agad din nawala. Napalitan ng pamilya na blandness. Nagtaka siya, tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay kay Rocco. Alright, sabi lang nito. Walang masyadong preparasyon sa misyong ito. Magpapanggap lang kayo mag-asawang turista. Norvin has not called again to confirm the place where he'd like to meet both of you, but I'm expecting it would be very soon. Get your gear from Miranda, but don't leave the premises for the day. Dadaan kayong dalawa sa briefing, and we're waiting for Blue Jay. Blue Jay? He's on his way, sabi nito, relieved siyang tumango. Okay, nagpatuloy na ang meeting. Maureen and me together, as in kaming dalawa lamang. Walang ibang agents, walang ibang mga kaibigan, walang istorbo, at mag-asawa kami. Napailing si Serge sa naisip na mga sandaling iyon ay nag-iisa siya sa isa sa mga briefing room sa headquarters. Doon siya pumunta pagkatapos ng meeting para pag-aralan ng folder ng bagong assignment, bagong briefing nila ni Maureen pagkatapos ng kalahating oras. At kailangan niya ipaalala sa sarili na pagpapanggap lamang ang gagawin nila. Isang cover habang nasa assignment silang dalawa. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya iyon. Mag-asawa sila, kahit kunwari lang. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at ang nararamdaman niya tungkol sa bagong assignment. He had been attracted with Maureen for as long as he could remember. A feeling that he had successfully hidden from her and was the least priority to him. Gaya ng iba pa niyang personal issues na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Para sa kanya, basta pumasok na siya sa pinto ng headquarters ng Eagle Squad, siya si Agent Kirstel at hindi si Serge Ambrosio. It was a serious and most of the time, very dangerous job. At para hindi siya mamatay, kailang isang tabi niya ang mga bagay na maari makadistract sa kanya habang nasa trabaho. But this kind of assignment had never happened before. Tatanggapin ba niya ang assignment o hindi? Gusto niyang batukan ang sarili. He had never refused an assignment. Besides, this was not a very dangerous mission. Maureen was not a dangerous person. In fact, ito ang pinaka-safe sa mga agents ng Eagle Squad. Hindi niya maintindihan kung bakit siya attracted dito. She was a walking manual book. Ni hindi ito nagsusuot ng sexy mga damit, and he doubted if she even knew how to flirt. Unfortunately, sa kabila ng salamin sa mga mata na hindi pa niya nakita hindi nito suot, walang makeup sa mukha, at buhok na lagi nakataas, isa pa rin ito sa mga pinakamagandang babaeng nakita niya. Sa kabila ng makapal na salamin, lumulutang pa rin ang magaganda at expressive nito mga mata. She had a very pretty nose and lips that did not need lipstick to look luscious and pink. Pero sa kabila ng konserbatibo mga damit na iyon, ay makikita ang magandang hubog na katawan nito na bagay sa 5'6" nitong height. Nakakaengganyo mahinin nitong paggalaw. Palagi ni siya napapatitig sa hugis kandila nitong mga daliri. Sa magaan na paggalaw ng mga iyon sa ibabaw ng keypad ng laptop na lagi nitong dala. Kapag nakapangalumbaba ito, o kaya'y kapag nagkakamot ito ng noo kapag halatang nalilito ito. No one would argue that Maureen Bueno was one of the prettiest professors there was. Madali ring makitang wala itong pakialam doon, if she was even aware of it. And that was very unassuming air was what attracted him most to Agent Dove. Not that she would ever find out about it. He would never mix work with pleasure. There was too much at stake. Too many lives were counting on good agents like the agents of Eagle Squad. At wala pa siyang balak mag-retire, gaya ng iba pa nilang field agents na nagkaasawa at nagkaanak. Kapag nagkapamilya ng isang agent, he would become a consultant. Others would be trained to replace him. There were too many fights left in him to stop fighting. Hindi bale na, lagi ko rin naman siya nakikita.
Naisip niya bago niya mapigilan ang kanyang sarili. He almost winced, knowing that he was doing it again. Itinutok niya ang kanyang mga mata sa brief ng bagong assignment at kahit nabasa na niya iyon, ay binasa ulit niya. Nasa ganong itsura siya nang pumasok si Maureen doon. Serge appeared as if he didn't even notice her coming into the room, but Maureen knew better. Alam niyang aware ito nang pumasok siya at umupo sa isa sa mga silya na kapalibot sa mesa nasa gitna ng room. Hinintay niyang pansinin siya nito at hindi naman siya naghintay ng matagal. Isinara nito ang folder tumingin sa kanya. "Cardinal's coming in a minute," sabi niya dito. Her heartbeat spiked the moment those eyes focused on her face. Bigla siya ninervyos na hindi niya maintindihan. She knew Serge wasn't going to hurt her. Hindi rin niya alam kung bakit siya ngumiti na parang isang insecure na bata naghahanap ng assurance. Usually, she would smile at an agent when she knew that could give assurance. Pero kapag dito kay Serge, baliktad ang nangyayari sa kanya. She was never sure of what he was thinking. Whenever she was near him, it was like she was invading a very personal space where she was not invited. It was more of a feeling than a fact. Hindi niya pwede i-conclude na sinasadya nito iyon. Hindi niya talaga kilala ito, ni hindi niya masasabing magkaibigan sila, which was curious. Bakit nga ba sa lahat ng original elites, hindi sila naging higit pa sa magkasama sa trabaho, samantalang ibang agents ay nagiging malapit sa kanya? Bigla nag-init ang mga pisngi niya nang maisip ang isa sa maaring ibig sabihin ng naisip niya. Higit pa sa magkasama sa trabaho, meaning magkaibigan. She felt ridiculous defending herself to her own self. Yun ang ibig niyang sabihin sa naisip, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinamulahan siya ng muka. Nakatitik ito sa kanyang muka, kaya lalo nag-init ang mga iyon. Parang gusto niya matuno na lang o lamunin ng sahig ng mga sandaling iyon. Sa wakas, pumasok na rin si Rocco at nakawala siya sa kakatuwang sandaling iyon. Nagawa niyang iiwas ang tingin kay Serge para makapag-concentrate sa briefing nila bago ang misyon sa opisyal na pagsisimula bukas na umaga. Pagsakay nila sa eroplano, magdadala sa kanila sa Cebu bilang mag-asawa. But at the back of her mind, she wondered if he also felt what she felt every time he would look at her. Pasimple niya itong sinulyapan at pagkakitang kalmado na katingin ito sa harap, relieved siyang bumuntong hininga. Whatever that was, she better get it out of her system. It was just an unfortunate mistake, a tweak of weirdness. Unti-unti siyang kumalma habang nakikinig kay Rocco. It was always the facts that made her feel safe. Hindi yung mga quirks na human emotions na walang pangalan at hindi maipaliwanag ng utak. Pagkatapos ng hard facts, balik na naman sa pagkalito si Maureen. Katabi niya si Serge habang naglalakad patungo sa wardrobe department at pinipilit pa rin niyang pangalanan ang moment na nangyari sa kanya kanina. Palihim niyang sinulyapan ito. Bakit nga ba hindi niya ito kilala personally? Did she ever try knowing Agent Castrell? Habang inaalala niya ang lahat ng mga misyon na kasama siya nito, na-realize niyang hindi sila nagkaroon ng kahit anong ugnay na labas sa trabaho. Hindi gaya nila Chika D at na iba pa na minsan ilumalabas para makapag-relax pagkatapos ng trabaho. Samantalang si Agent Castrell ay sa mga debriefings lang niya nakakasama. Kapag tapos ng isang assignment na magkasama sila, Serge was gone. Umuwi agad ito. Hindi niya alam kung ganoon din ang kaso kapag ibang agents ang kasama nito sa misyon. Baka naman nagkataon lamang. Why not start now? She pursed her lips. Why not? Makakatulong ng malaki sa kanyang trabaho sa Eagle Squad kung gagawin niya iyon. A little something could turn out to be a good thing, an important thing. Usually, kahit anong detalye na nalalaman niya sa personality ng isang agent ay nakakatulong sa kanya sa ibang pagkakataon. Nasasabi niya kung malapit na sa burnout ang isang agent at nakakapag-propose agad siya ng appropriate action. Most of the time, the agent would inform her if there was a problem. At kapag kilala niya ang agent na iyon, nasasabi niya agad kay Rocco kung wise na kasama ito sa isang misyon o hindi. Most of the time, Rocco asked her. Hindi niya gustong pakiramdam kapag hindi niya alam ang isasagot niya sa mga pagkakataong iyon. Pakiramdam niya ay hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Hey, sambit niya bago sila makapasok sa pinto ng wardrobe department. Tumingin sa kanya si Serge, lakas loob na muli siya nagsalita. Hindi pa natin napapag-usapan ang iba pang detalye tungkol sa misyong ito. You know that it's not really a part of my agent description to go out in the field, and I need to ask you a few questions. Actually, a lot of questions. She felt like she was blabbling. How about we go out and discuss about this assignment further?
Halata nagulat ito sa sinabi niya. For a moment, akala niya ay pahihindian siya nito at nataranta siya, although hindi naman niya masabi kung bakit. It's very work-related and I do this all the time with the others, sambit niya. So I hope, bigla itong ngiti. Don't worry, Agent Dove, I wasn't thinking inappropriate things. Of course, I know it's work-related. No worries. Pagkatapos, itinuon itong kamay sa pinto at itinulak iyon. How about after we get our gear? Then I'm all yours. Naiwan siya nakanganga sa labas ng pinto na makapasok na ito sa loob. In almost 8 years, they had worked together. That was the longest personal statement he had given her. The man could talk. I'm all yours. Napakamot siya sa noo bago niya itinulak ang pinto at sumunod na rin sa loob. It was the best idea Maureen had ever hatched as an Eagle Squad support. Natutuwang naisip niya iyon habang hawak ang bote ng beer at nakangiting nakatingin sa kanyang kasama sa mesa. How did I ever think that you're the most quiet agent in the squad? Napailing siya. You really can't judge a book by its cover, right? Nakangiting nakatingin sa kanya si Serge. Right, sagot nito. Very applicable to us agents. Lalo na sa'yo. Look at you, Maureen. Who would ever believe that you're more than the professor you appear to be? Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Effective sana, kasi I really happen to be a nerd in and out. Napasama lang ako sa ibang skirmishes ng Eagle Squad noon, pero hindi ako tulad nyo. I've owned my .9mm for years, but I've never even used it, except in an indoor firing range. Shooting shoulders and knees, hands and all the parts that would incapacitate a person, but not would kill, sabi nito sa mahinang tinig. Pinagtatawa na siya ng mga mata nito nakatitig sa kanya. I heard, kahit target sa shooting range, hindi mo binabaril sa puso. Kumunot ang kanyang noo. And you're secretly laughing at me the way others do, sabi niya. Umayos ito ng upo. No one's secretly laughing at you, Maureen. Alam ng lahat kung gaano kalambot ang puso mo at kung gaano ka ka-indispensable sa squad ang dedication mo. Kaya nga hindi ka pwedeng lumabas sa field nang walang kasamang field agent. In a moment, a hesitant decision to kill or not to kill could make all the difference in the world. Sandali siya ng dalawang isip kung kokontrahin ang sinabi nito o hindi. Then she decided it wasn't worth it. You're right, sabi niya pagkatapos bumuntong hininga. And thank God, I didn't want to go there and it would terrify me to decide if I should kill or not. I'd rather be with my books and my analysis and my consultations. Thank God, I never had to point my handgun to a real person. So why accept this assignment? Why volunteer for it even? You know you'll still have to carry your gun kahit kasama mo pa ako. Sandali niyang inisip kung sasagutin niya ang tanong nito o hindi. Inangat niya ang bote ng beer at uminom. Drat! She was supposed to ask him questions, not the other way around. Pero sa kabila niyon, alam niya na hindi malayo sa kanyang goal ang na-accomplish niya ng gabing iyon. Their conversation did not center on their mission the way she had anticipated that it would. It was too crowded in that bar for them to do so, but they were talking like friends, and seeing him relaxing, smiling and laughing, talking, and asking questions was way better than before and was more than her expectations. I feel that I know how to help him, sabi niya dito. Sandali siya natahimik habang nag-iisip kung paano ipaliliwanag iyon. I feel that I have found a surgical solution to be able to help him have a normal life with his family. I've been discussing this with, our doctor, and he agreed that it was possible. Pero kailangan i-confine ang pasyente sa ospital, undergo tests, nagbibigay ng babala mga mata nito sa kanya. Nagsasabing masyado ng maselan ang paksa pinag-uusapan nila para sa lugar na kinaroroonan nila. Why did we go here anyway? Hindi tayo makapag-usap, sabi niya. You don't go to bars? Curious itong tanong. It's night of first times, natatawang sagot niya. Tumango ito, naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tumingin ito sa bote na San Mig Light na nasa tapat niya. Why not make the best of it? Let's have a life tonight. I'm going in for hard. Itinuro nito ang stool sa bar. Ikaw, hindi siya makasagot. Come on, Mao. Show me your wild side, if you have any. Todo na to. Nakatitig siya sa nakangising anyo nito. Hindi niya alam kung bakit ng mga sandaling iyon, malaki ang tukso sa kanya ng dare nito. I can do tequila, nagmamalaking sabi niya. Nakainom na siya noon sa safety ng bahay ni Nanelin. Tumawa ito ng malakas, hinampas niya ito. Maya-maya,
ay magkasunod nilang tinungo ang bar para doon i-explore ang kanilang wild side. Unti-unting nagising si Maureen. Bigla siya nagsisi nang tuluyang maimulat ang mga mata. Agad siyang pumikit ulit. Parang pinupukpok na martilyo ang ulo niya. Her head felt like a time bomb about to explode. Hindi niya matandaan kung ilang tequila inainom niya ng nagdaang gabi. Bakit pa siya nagpadala sa mga hamon ni Serge? At paulit-ulit niyang ginawa iyon. Pero habang inaalala iyon, ay naalala rin niya ang tawagan nila at ang sense of freedom na naramdaman niya habang kasama ito. Who would have thought Serge would turn out to be one of the coolest guys she knew and one of the sexiest too? Pilit niyang inignora iyon kagabi, pero obviously ay pansin na pansin iyon ng ibang kababaihan sa bar at tila nagtataka mga ito kung bakit isang tulad niya mukhang librarian ang kasama nito sa bar. Kung magiging honest siya sa kanyang sarili, aaminin niyang mas nakatukso sa kanyang patunayan sa mga babaeng iyon na she was worth more than the librarian-looking person they thought she was. Ngayong hindi na siya lasing, nag-init ang mukha niya nang maalala kung paano siya nakipag-flirt kay Serge na nagdaang gabi. Huminga siya ng malalim, hindi pa rin nagmumulat. Habang inaalala ang iba pa nangyari sa bar na nagdaang gabi, saka siya napangiti. He flirted back. She had seen the interest in his eyes as he stared at her, and the grin on his face when he held her and urged her on. Serge did not actually try to kiss her, did he? Kumunot ang kanyang noo. Hindi siya sigurado. Masyado na siyang lasing sa puntong iyon at hindi na niya alam kung alin ang totoo o hindi sa mga naaalala niya. Did he actually say she looked so sexy and hot and he didn't know she had it in her? Ibig sabihin lang ay totoo nangyari iyon. Hinalikan niya si Serge sa lips at ngayong iginagala niya ang tingin sa paligid ng kwartong kinaroroonan niya, batid niyang wala siya sa sarili niyang silid. She was not on her bed at may naamoy pa siyang cologne at aftershave. Bumalik sa kanya ang iba pang hindi niya maalala kanina. She also discovered she was naked under the comforter. Ano pa nangyari kagabi? Napabangon siya bigla at sa paggalaw niya ay lalong sumakit ang ulo niya. Sa poong ulo na napaungol siya. A long cold shower would help, sabi ng isang bagong gising na tinig sa kanyang tabi. Nanlalaki ang mga matang dahan-dahan siyang tumingin dito. Muntik na naman siyang napaungol nang makitang walang suot si Serge sa parte ng katawan nito na kalitaw sa comforter na gamit din niya. Kung mayroon pa man siyang hindi maalala sa nangyari na nagdaang gabi, malaking clue na nakikita niya ngayon para mahulaan niya kung ano iyon. Matagal na hindi siya nakapagsalita habang nakatingin dito. She had never seen him like this, na bagong gising, magulong buhok with a 5 o'clock shadow on his jaw. Then she realized he was staring at her the way she was staring at him. Lalo nag-init ang mukha niya kasabay ng desperado niyang pagkapit sa comforter pataas sa kanyang dibdib. Anong ginawa nito na nagdaang gabi? What exactly did we do last night? Tanong niya. Kip-kip ang comforter. Naninigas siya habang iniisip na nagsishare sila sa iisang kumot and he was probably as naked as a newborn baby just inches away from her. Naalala na niya ang iba ang mga kahiyahiyang ginawa nila sa ibabaw ng kamang iyon. Pero kahit anong gawin niya, she could not remember them completing the deed. Don't worry, Mao. We did not do anything. You passed out. Narinig niya iyon. Walang disappointment o relief sa tinig nito dahil ingat na ingat ito sa pagsasalita. Tinulugan niya ito. Unti-unti siya napapikit. For the first time in her life, isinama siya ng isang virile, attractive, and hot na lalaki sa kama nito. At nakatulog siya. How pathetic could she get? It did not matter that he was a fellow agent. Last night was not important. Last night, right and wrong was not important. Just fact. Kagabi, isa siyang babae at isa ito napakagwapong lalaki. And she passed out. Nakakahiya. Napaigtad siya na maramdaman ang kamay nito sa balikat niya. Agad naman itong inalis ang kamay nito. Bumuntong hininga ito. Look, Mao, I'm sorry that it got out of hand. I did not plan for it to go that far. Alam kong very unprofessional yun. Miserable na kagat niya ang ibabang labi. Hindi niya alam
kung bakit parang lalo siya na-depress sa paghingi nito ng paumanhin. Bago lalo pang mapahiya, she decided that she did not want to hear the rest. Pinilit niyang ngumiti at dahan-dahang nilingon ito. Look, it's nothing. Kalimutan na lang natin to, okay? Both of us know this happened because we were both drunk. Hindi na ito mauulit. Are you okay? Tanong nito habang nakatitig sa kanyang muka. Nag-iwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya ay matutunaw siya sa titig nito. My head feels like a giant ball. Coffee? Thank you, sambat niya. Bumangon na ito at ganoon na lang pagkatulala niya nang lumakad ito para palutuin ang mga damit at nagkalat sa sahig. Tamang hula niya. He was as naked as a newborn baby. Dinampot nito ang jeans nito at isinuot iyon. Sinuklay nito ng mga daliri ang buhok bago humarap sa kanya. Nag-init na naman ang mukha niya nang mahuli siya nito nakatingin dito. Itinuro nito ang pinto. I'll be back. Feel free to use the bathroom, sabi nito. Sabay tingin sa isa pang pinto sa kwarto. Kapag kuwan ay tumalikod na ito at lumabas. Napapikit siya nang tuluyang sumara ang pinto. She wished the bed would open and swallow her whole. Hindi siya makapaniwala na nang nagdaang araw lang ni hindi niya alam kung anong iniisip nito. One didn't have to be a genius to know that she had bit off more than she could chew. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at nagtungo sa banyo. She didn't know what she was wishing for when she wished she would know the person. Hindi ganoon ang inisip niya kahahantungan nila. Humawak siya sa hamba ng pinto na mabuksan niya iyon habang sapong kanya namimintig na ulo. Isinara niya ang pinto na makapasok at ng shower. Pagkatapos dumaratso siya sa ilalim, ilang sandali sa ilalim ng malakas sa buhos ng tubig, unti-unting gumana ang pakiramdam niya. Ngunit kasabay ng unti-unting paggaan ng kanyang ulo ay ang paggana ng kanyang isip. Mas malino na niya ngayong naaalala ang iba pang nangyari na nagdaang gabi mula nang pumasok sila ni Serge sa pinto ng pad nito hanggang sa makarating sila sa kama sa kwarto. At hindi niya alam kung paano siya makakalabas ngayon ng banyo para harapin ito. She couldn't stay there forever, so she tried to reason herself. The logical thing to do was to follow what they agreed after they woke up. Maybe his eyes could make her feel all mushy and gelatinous inside, but that shouldn't stop her from doing what she had been doing every day of her adult life. She would be mature and responsible about it. Hindi niya kalilimutan na sa isang misyon sila at si Seth ay isang katrabaho. Kung hindi sila nalasing na nagdaang gabi, hindi mangyayaring lahat ng iyon. At kung ano man iyong kakatuwang nararamdaman niya habang tinititigan siya nito, it was really nothing. Residue lang iyon na nagyari na nagdaang gabi. Any other woman would understand why last night happened. With a man like Serge, napabuntong hininga siya habang nakikita na naman niya sa isip ang nangyari na nagdaang gabi, which was making her all mushy and gelatinous and hot and bothered again. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Nagsuot siya ng roba at lumabas ng banyo. Naamoy agad niyang matapang na kape pagpasok niya sa kwarto. Nakahinga siya ng maluwag na wala ito roon. Kinuha niya ang kape, saka dahan-dahan iyong hinikop. Hindi pa rin masabi ni Mau kung paano siya nakasurvive sa maghapon. Pero alam niyang malaki ang tulong ni Serge kaya niya nagagawa iyon. Nang lumabas siya ng kwarto nito na nakabihis na at handang umalis, he acted as if nothing happened. Kaysa buksan ang topic, ganoon na rin ang ginawa niya. She played like everything was cool. Saglit silang dumaan sa bahay niya para makapag-empake siya ng mga damit na dadalhin. Pagkatapos, ay nagpahatid na sila sa taxi patungo sa airport kung saan sila sumakay ng commercial flight patungo Cebu. Uneventful ang biyahe patungo sa lugar na itinuro ng coordinates na ibinigay ni Norven sa squad. It was a group of small islands called Camotes na mararating nila mula sa Cebu sa pamamagitan ng pampot mula sa baybayin ng Danao. Hindi pa nila alam kung makakatagpo na nila roon si Norven at ang mag-ina nito o kung mula roon ay makatatanggap ulit sila ng instructions patungo sa ibang lugar. Before last night, wala siyang nararamdamang misgivings tungkol sa kanilang cover ni Serge bilang mag-asawang turista na namamasyal sa mga isla. Before last night, confident siya na hindi masyadong magtatagal ang misyon at makakabalik agad sila sa Maynila kasama ang mag-inang Minelit Dondon at sana maging si Norven.
Before last night, even if the assignment would turn out longer than she hoped, it didn't matter. She was in an assignment and she would do what was expected of her like every agent would. They would stay in one room and in one bed if need be, and it would all be professional. Ganoon lang naman kadali yun, but that was all before last night. Kaya ngayon, ay pilit niya kinalimutan ang nagdaang gabi at ang nangyari. Sa wakas, pagkaraan na mahigit 1 oras sa laot, ay nakarating ang bangkang sinasakyan nila sa Poro. Parang biglang nawala ang pangangali ng katawan niya nang tumambad sa kanya ang kagandahan ng isla. Para iyong paraiso. Nakangiting inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Then Serge tapped her shoulder and she looked up at him. Nakangiti ito. Naisip agad niya na hindi nalalayo ang kagwapuhan nito sa ganda ng lugar. I can see that you like it here. Sabi nito. Yes, I wish we were not on assignment. Sambit niya. Ngunit, nag-init na naman ang kanyang muka dahil matama na naman ito nakatitig sa kanya. The hotel staff are here to fetch us, sabi nito kapagkuhan. Oh yes, sabi niya. Reality was knocking. Assignment, assignment. Pumihit siya, saka natigilan nang maalala nagpapanggap nga lang pala sila mag-asawa at sa iisang kwarto sila nakabook sa pinakamagandang hotel sa hilltop ng Poro Island. Something wrong? Tanong nito, hinawakan siya sa balikat. Wala. Automatikong umiti siya sa lumapit na hotel staff at ibinigay dito ang bag niya. Nanatili siyang conscious sa kamay ni Serge na nasa kanyang balikat hanggang sa makasakay sila sa van ng hotel at sumundo sa kanila. Are you sure you're comfortable? Tanong ni Mau kay Serge. Nakahiga ito sa sofa na nasa isang gilid ng dingding ng kanilang hotel room. Ilang sandali na siya nakahiga sa kama, ngunit hindi naman siya dalawin ng antok. I'm fine, Mau. Sa tinig nito, mukhang hindi pa rin ito inaantok. Para natawa pa nga ito. Nag-init ang kanyang muka kahit alam niya hindi naman siya nito nakikita. Inayos niya ang kanyang pagkakahiga at tumagilid paharap sa pinto patungo sa veranda. Nakabukas iyon kaya dinig sa silid nila ang mabining alon ng dagat at pumapasok din ang praskong hangin mula sa labas. She should be tired. Pagkatapos ng mga nangyari na nagdaang gabi at kaninang umaga, idagdag pang ilang oras ding biyahe, dapat ay tulog na siya ngayon. Mau, you've moved 5 times. Are you comfortable? Muntik na siya mapapitlag sa biglang pagsasalita ni Serge. Hindi kasi ako sanay na nakapatay ang ilaw kapag natutulog, pag-amin niya. Isa iyon sa mga rason kung bakit hindi siya pwede maging field agent. Takot siya sa dilim. Napalingon na maramdaman bumangon ito. Maya-maya, inabuksan na nito ang bedside lamp. Sandali siya napapikit sa pagkasilaw sa liwanag. Nang magmulat siya, nakatingin ito sa kanya. There, makakatulog ka na? Pinilit niyang ngumiti. Yes, thank you. Umiti ito. Good night, you better sleep this time. Kailangang alerto ka bukas, sabi nito. Alam niya iyon, pero hindi niya magawa maging assertive. Mula na makasama niya ito, laging unsure ang mga kilos niya. Good night, Serge. Muli itong nahiga sa sofa. Pumihit naman siya sa kama patalikod dito. Dahil kung hindi niya gagawin iyon, ma-expose dito mukha niya kahit pa nakapikit siya. Hindi siya komportableng malamang pinanonood siya nito habang natutulog siya. Pumikit siya. Then she reviewed her situation. Last night, they went to a bar to get to know each other's take on the assignment. What happened was, they got to know each other. Literally, nakagat niya ang kanyang labi na muntik na siyang matawa. Maybe, she was exhausted. Nag-haywire na ang emotions niya. Huminga siya ng malalim. It was not really bad to have him in the same room. Sa kabila ng pagkaasiwa niya rito maghapon, she somehow felt safe that he was around. Ang mabangong amoy ng kape ay nagpagising kay Mau. Napangiti siya nang pagmulat ay sumalubong sa paningin niya ang kamay na may hawak na mug ng umuusok na kape at inilalapit iyon sa kanyang ilong. Serge, sambit niya habang kumukurap-kurap upang mag-adjust sa liwanag. Good morning, masiglang bati nito. Good morning, inaantok niyang sagot. Inilibot niyang paningin sa paligid ng hotel room. May ngiti sa mga labi. Nang muli siyang tumingin dito, nasa mukha nito ang pagtataka. Kinuha niyang salamin niya sa ibabaw ng bedside table at agad iyong isinuot.
Walang contact si Norvin last night? Tanong niya habang inaabot dito ang mug ng kape. Umiling ito. None, but Cardinal called. Humingi lang ng update. I couldn't report anything besides the trip and that we're going touring with the other guests of the hotel today. Nagpasalamat siya na hindi siya nakatingin dito habang nagsasalita ito. Kung hindi, makikita nito ang pamumula ng kanyang mga muka. What would Rocco say if he ever found out about the night in the bar? It was something a field agent would report to her. Hindi niya inakalang malalagay siya sa ganoong sitwasyon. Did it mean that she would have to talk to somebody? Naisip niya si Agent Blue Jay. Para itong isang mentor sa kanya at itinuturing ding parang pangalawang ama. There was also Penguin, si Maisel. But then Maisel would probably play Cupid and that would probably give her more embarrassment. No, kailangan niya mag-isip ng ibang pagkukwentuhan. There was Nalin, pero asawa nito si Rocco, and Nalin might feel compelled to tell him. Kung sakaling maisip ito, makakaapekto ang kanyang disposisyon sa misyon nila ni Serge. Why was she suddenly in a no man's island? Wala ba talaga siyang ibang pwedeng makausap? May almusal lang dinalang hotel staff sa kanilang room at habang kumakain, ay pinag-uusapan nila ni Serge ang agenda nila sa araw na iyon. Na-check na nito ng husto ang room at alam nilang walang bugs doon kaya nakakapag-usap sila ng malaya. Naghanda sila pagkatapos mag-almusal. Kalahating oras na lang kasi ay magsisimula na ang tour. Siya ang naunang gumamit ng banyo at doon na rin siya nagbihis pagkatapos mag-shower. Cotton na sleeveless top at shorts ang suot niya at sa ilalim niyon ay suot na rin niya ang kanyang two-piece bathing suit. Pinupunasan niya ng tuwalya ang kanyang buhok nang lumalabas siya ng banyo. Pumihit si Serge habang ang towel nito at pamalit na damit. Natigilan ito na makita siya. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Malibang suot niya, umiling ito. Wala, ibinaba na yung kamay niya may hawak na tuwalya. No, there's something, sabi niya dito. Malibang suot ko, umiling ito. It's fine. Then what? Sandali ito nag-hesitate. Ngayon lang kita nakita ang naka-casual get up, sabi nito. Napakurap siya sa pagkagulat. Napatingin siya sa suot niya. Nakakunot ang noo. It's fine. In fact, it's good. You look about 5 years younger. Napatingin siya dito. Are you implying I look old? Sabi niya. Ngumiti ito. No, you're just professional looking every time I see you. It's a welcome change, sabi nito. Tumakad na ito at pumasok sa banyo. Naiwan siya hindi alam ang iisipin. Itinuloy niya ang pagpupunas ng buhok niya. Saka muling napatigil nang maalala kung ano pang kakaiba niyang itsura ang nakita nito bukod sa professional. Was the lamplight on that night they almost made love? Pumikit siya at pilit itinaboy iyon sa isipan. Hindi dapat siya mag-isip ng mga ganoon sa araw na iyon. Dapat ay sa misyon nila nakatuon ang isip niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Ginawa rin niyang lahat ng mind exercises na alam niya para makapag-focus lubos sa kanyang trabaho. Nang lumabas si Serge ng banyo, hindi siya tumingin dito sa pag-aalalang baka kung ano na namang makita niya na makakadistract sa kanya. Dahil ng mga sandaling iyon, inamin na niya sa wakas kung anong affliction mayroon siya. She was sexually attracted to the man, and she was a psychiatrist. She should know. Personal, sexual attraction. Was it a topic she had missed when she was in college? Because in her professional experience, expert siya kapag nangyayari iyon sa iba. But in her own case, she was virtually clueless. Hindi pa man nakalalabas ng hotel room sina Serge at Mau, nararamdaman na ni Serge ang emotional distance nito sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa siya na sa wakas, mukhang hindi na ito asiwa sa sitwasyon nila. He knew he should be grateful. Relieved siya na hindi niya kailangang i-report agad ang nangyari noong gabing iyon kay Rocco. Mukhang hindi niya iyon kailangang i-report bilang isang emergency. But personally, he wasn't enjoying the distance. But enjoying it or not, alam niyang tama ang ginagawa ni Mau. Dapat ay ganoon din ang gawin niya. Sa maghapong iyon, sinundan niya ang example nito. Maingat siyang umaktong professional para wala itong masisi sa kanya. Ayaw niya maulit ang nangyari kaninang umaga. Nang sandali siya na-distract pagkakita niya rito lumalabas ng banyo. Alam niya muntik na siyang masita nito dahil sa inakto niya. Sa Bacaw Beach Resort sa isla ng San Francisco ang unang destinasyon ng tour.
pwede raw sila mag-swimming doon. Mao was wearing a standard black two-piece swimsuit. He had seen many women wearing something black in less clothing than Maureen's. Na mapansin niya humahangang tingin dito ng ibang kalalakihan sa grupo. Gusto niya umaktong tunay na asawa dito. Hindi siya nakatiis, kaya nang sandali nakatalikod si Maureen sa kanya, ay tinapunan niya ng masamang tingin ang lalaking iyon. And that was just the beginning. Hey! Tumingala si Maureen kay Serge habang nakahiga sa recliner. Nasa second beach resort sila sa isla pa rin ng San Francisco, kung saan pwede mag-dive ang mga turista. Hindi sila sumama ni Serge sa mga magdadive. Pinili i-enjoy na lamang ang view ng paligid na mas naging attractive dahil walang masyadong tao. Ilang beses na ipinapaalala niya sa kanyang sarili na nasa assignment sila at hindi simple nagsa-sightseeing. Ilang beses din kasi siyang nakalimot dahil sa distraction ng maganda at malinis na mga lugar sa isla. Napangiti siya na makita may hawak itong buko na may straw. Thanks, aniya, nang tanggapin ang iniabot nitong buko na may straw. Umupo ito sa recliner na katabi ng sa kanya. What was that man saying to you? Tanong nito sa kanya. May lumapit sa kanya isang gwapo at matangkad na Brazilian at sandaling nakipagkwentuhan tungkol sa isla at iba pang beach resorts na nabisita na nito sa Pilipinas. Alam niya hindi lamang pakikipagkwentuhan ang sadya ng lalaki, but the fact that she was supposed to be married and the guy was there with his wife was tacky and an outright turn-off for her. Agad niyang itinaboy ang lalaki sa pagsasabi ritong pabalik ng kanyang asawa at hindi nito gusto nakikipag-usap siya sa mga estranghero. Yung Brazilian? Sinabi lang niya sa lahat ng mga beaches na napuntahan niya, yung dito sa Pilipinas sa pinakamaganda. Since Filipino ako, I think he thought I would appreciate that. Or didn't he approach you when I was near? I can appreciate that too. Hindi niya napigilang mapangiti sa nahimigang selo sa tono nito. Pero pwede ring umaarte lamang itong ganoon dahil baka naririnig sila ng pareho nakaupo di kalayuan sa kanila. O hindi mo ba alam? Hindi siya sa mga beach interesado. Pabulong sabi nito, napakunot noo siya. You think he's a spy? No, sabi nito. Ito naman ang kumunot ang noo. Umayos ito ng higa sa recliner nito. Nagtatakang sinulya pa niya ito. Wasn't he playing the jealous husband to the extreme? So, saan siya interesado? Tanong niya. Pumihit siya paharap dito. Tumayo ito. Napaisot siya sa recliner nang umupo ito sa gilid niyon. Kinuha nitong sunblock lotion at namalayan na lamang niya dumadapa siya sa recliner. Ayon sa senyas nito, napalunok siya na maramdaman ang palad nito sa kanyang likod na nag-a-apply ng lotion doon. Alam mo hindi tayo pwede magtiwala sa kung sino-sino habang nasa assignment tayo. Pabulong sabi nito, patuloy pa rin sa ginagawa. Pumikit siya, ine-enjoy ang pagmasahe sa mga palad nito sa likod niya habang pinipilit ng utak niya mag-isip ng matinong sagot dito. That's why I told him to go away because my husband is a very jealous person. Sandalang tumigil ang mga kamay nito. Umungo siya sa pagpoprotesta. Muling kumilos ang mga kamay nito maya-maya. Pareho sila natahimik. Nagsimula na siyang antukin dahil sa ginhawang hatid ng mga kamay nito sa kanyang likod. Mau, why did you enter Eagle Squad? Napamulat siya. Dr. Santos was a friend of my late father. Na isa ring surgeon. My dad was involved in an accident and it was Dr. Santos who was with him the last moments he was alive. I think my father made him promise he would look after me. Maliit pa ako nang mamatay ang mother ko. I was in graduate school when Doc asked me to do my first criminal profiling. I guess, noon pa lang, alam ko ng tunay ng mga kriminal ang pinapaprofile niya sa akin that he was readying me or testing me for something. Hindi si Doc ang klase na nag-e-entertain ng nonsense. Lagi siyang may purpose, laging direct. I enjoyed it too much. I begged for another one. I was formally recruited after my 10th profile of a psychopath. Since then, I never looked back. Nagdaan ng katahimikan sa pagitan nila. She considered asking him about his own recruitment. Bilang on-call shrink ng squad, alam niya ang background story ng bawat agent. Alam niya napatay ang kapatid nitong lawyer sa isang pro bono case at hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang pumatay.
Serge was a former military like Rocco. Nag-aral at nag-train sa Philippine Military Academy at may malaking oportunidad na maging opisyal, pero agad na nagbitiw roon pagkatapos ito mabigyan ng option na maging agent ng Eagle Squad. Ang dating chief ng Eagles sa si General Ahena ang mismo nag-recruit kay Serge. Ayon sa former chief, he had his eye on Serge even when he was still in the academy. Quiet but purposeful, and extraordinary concentration and marksmanship skills. Yun ang nakasulat sa recommendation nito sa fan ni Serge sa Eagles. Obviously, ang pagiging excellent marksman ni Serge ang nagbigay dito ng codename na Kestrel. Ang nangyari ba sa kuya mong dahilan kung bakit ka pumasok sa Eagle Squad? Tanong niya rito maya-maya. Ang nangyari sa kuya kong dahilan kung bakit ako pumasok sa military? But I entered Eagle Squad because I can do more work here. Walang red tape, walang corruption, at iisang amo. I never regretted my decision. Like you, I never looked back. Ngumiti siya. Kapag hindi mo pa itinigil yan, makakatulog na ako, sabi niya dito dahil patuloy pa rin ito sa pagmamasahe sa likod niya. Agad namang inalis nito ang kamay. Tumihaya siya sa pagkakahiga. Thanks, ngumiti ito sa kanya. Sa pagkabigla niya, yumuko ito at hinalikan ng tungkil ng kanyang ilong. She felt the tingle from the tip of her nose to her whole body, like electricity. Muntik na siya matunaw sa kanyang kinahihigaan. Next time you talk to other man without me by your side, I'll kiss you a little lower than your nose, and I'll enjoy that too. Saka ito tumayo at lumipat sa kabilang recliner at nahiga roon. Napakurap na lamang siya. Selos mga ka-felicidad. Wow! Anong ibig sabihin? Nai-inlove na ba si Serge kay Maureen? Kaya naman, abangan!